Kumusta mga kapelikula? Handa na ba kayong mapahiyaw, magkamot ng ulo at sumigaw ng ano na naman yan? Pag nanakawan na nga si Kuya Blindman pa ang target. Pero teka, blind ba talaga o may daredevil skills? Ang simpleng nakawan naging ultimate survival showdown. May asunggalit, mga sikreto sa basement at plot twist na literal na nakakagulat. Samahan niyo ako sa recap ng Don't Breathe, kung saan walang sino man ang ligtas. Kahit na bulag ka pa! Manood ka na, promise, you'll never breathe the same way again. Ang kwento ay tungkol sa tatlong kabataan na magnanakaw. Pero teka, hindi sila nagnanakaw ng pera, electronics, damit, at ibang gamit lang na may halaga pero hindi lalagpas ng 10,000. Bakit? Kasi daw minor thefts lang ito para hindi sila hanapin ng pulis. Aba, diskarte pa more. Pero ito ang medyo weird. May isa sa kanila, si Manny, na trip umihi sa sala ng bahay na nilooban nila. Anong trip yon? Literal na iniwan ang marka niya bago maghagis ng bato at tumakas. Huwag nyo na tanungin kung bakit kasi hindi ko din alam. Tapos, kilalanin natin si Rocky, ang girl sa grupo. Kaya pala siya nagnanakaw kasi gusto niyang mag-ipon para makalipat sa California kasama ang kapatid niyang babae. Kasi naman, sabog ang buhay niya. Iniwan siya ng tatay, alcoholic ang nanay, at nakatira pa siya sa bahay ng jowa niyang Nazi. Oo, Nazi talaga, na walang kwenta. Saklap! Tapos andyan si Alex, si 13 Reasons Why guy, na may crush kay Rocky. Medyo clingy kasi ayaw niyang umalis si Rocky sa town nila. Siya ang taga-supply ng susi ng bahay na ninanakawan nila dahil sa trabaho ng tatay niya sa security company. Genius move! Pero risky. At ayon sa logic nila, hindi daw maimbestigahan ng tatay niya kasi minor robberies lang naman daw. Kung ganyan sana kasimple ang buhay, di ba? Ngayon si Manny, habang binibenta ang mga ninakaw nila, nalaman ang tungkol sa bahay ng isang veterano na nabubuhay mag-isa. Sabi ng source niya, mayaman daw ito kasi binayaran ng pamilya ng isang rich girl na nakapatay sa anak niya. Jackpot! $300,000 daw ang nasa bahay. Kaya lang ayaw ni Alex sa plano dahil sobrang laki ng halagang nanakawin. Kung mahuli sila, damay ang tatay niya. Pero syempre, napilit din siya ni Rocky kasi last na daw ito at makakalaya na sila sa sabog nilang buhay. Ang plano? Pasukin ang bahay habang nasa loob pa ang matanda. Aba, level up ang kaharian nila. Habang nagre-research sila, nalaman nilang wala ng tao sa buong neighborhood. Abandoned na lahat at ang bahay lang ng matanda ang tanging may nakatira at for the last 5 days, hindi pa daw lumalabas ng bahay ang veterano. May twist pa! May Rottweiler si Manong, malakujo ang vibes. Sobrang nakakatakot. Tapos bulag pa ang veterano dahil sa giyera. Kaya siguro iniisip mo, seryoso? Nanakawan nila ang isang matandang veterano na bulag na nga dahil sa serbisyo sa bayan, tapos ang natitirang pera lang niya ang kukunin nila. Walang moral-moral dito. Go pa rin ang grupo kahit si Alex na lang ang may konting konsensya. Pero talagang ang hirap lang i-process. Talaga bang nanakawan mo pa ang bulag? Sobra na to guys. Grabe, kahit yata si Batman maiiyak sa pagka-unethical nitong plano nila. Pero sige lang, tingnan natin kung paano sila papalpak dito. Dumating ang gabi ng pagnanakaw at dahil walang ilaw sa bahay, akala ng tropa tulog na si Mano. Pero teka lang, bulag si Kuya, so bakit nila iniisip na relevant pa ang ilaw? Anyway, di bale na raw yun. Una nilang pinatulog ang aso gamit ang, syempre, pampatulog. Tapos sinubukang pasukin ang front door. Problema, may 4 na lock pala at isa lang ang susi na binigay kay Alex mula sa security company ng tatay niya. Ayun, naghanap sila ng ibang daan. Sinubukan ang side door, ayaw din bumukas. Ang ingay pa nila parang pinapasok ang sarili sa eksena ng horror movie. In the end, si Rocky na ang pumasok sa isang bintana na walang rehas. Binigay ni Alex ang remote para patayin ang alarm tapos binuksan na niya ang pinto para sa lahat. Ang saya nila, nagtanggal pa ng sapatos para daw tahimik. Pero teka, ang ingay ng rubber shoes? Desisyon pang movie lang talaga. Naghanap na sila ng cash. Si Manny umakyat at nakita ang TV na may lumang videos ng anak ni Manong. Natulog pa si Manong sa tabi nito habang may baril sa ilalim ng kama. Pero ready si Manny, may dala siyang pampatulog. Tapos pinatay ni Manong ang TV at natulog ulit. Si Manny naman, nag-spray ng kung anumang gas para daw patulugin siya ng mas mahimbing. Pero plot twist, hindi ito umubra. Tapos bigla na lang nagsisigaw si Manny na parang nananadyang gisingin si Manong. Bro, seryoso ba? Facepalm moment talaga. Napansin nila ang isang pinto na nakalock kaya iniisip nilang nandun ang pera.
Sinubukan itong buksan ni Manny pero ang ingay ng kilos niya parang welcome committee ng magnanakaw. Doon pa lang, panalo na si Manny bilang pinakabobong karakter ng pelikula. Bumunot pa si Manny ng baril na ikinainis ni Alex. Kasi walang barilan daw ang usapan. Pero nag-decide si Alex na bahala na at lalayas na lang. Pero hindi pa tapos si Manny, nag-shoot pa siya sa lock gamit ang baril na may homemade silencer. Galing, di ba? Akala mo cool. Hindi, sumulpot si Manong at napansin niyang wala na ang lock sa pinto. Sinabi ni Manny na aksidente lang daw siyang nakapasok at aalis na raw siya. Pero nung sinabi ni Manong na may alam siya sa nakatago sa pinto, nagmala action star si Manny at tinutok ang baril. Ayon, umatake si Manong, nakuha ang baril mula kay Manny at nagmakaawa na si Manny na wag siyang patayin. Spoiler, hindi siya pinakinggan. Samantala, nagtatago si Rocky habang si Alex naman, ewan kung bakit, pumasok ulit sa bahay. Napansin ni Manong kung saan sila pumasok kaya nilock niya ang pinto, tinakpan ang mga bintana at ngayon, officially trapped na ang ating mga bida sa loob. Habang gumagala si Manong, may narinig siyang tunog. Cellphone pala ni Manny. Kala niya yun lang pero di niya alam, bumaba na sa basement sina Alex at Rocky para maghanap ng daan palabas. Si Manong naman, naamoy na may mali. Nakita niya ang mga sapatos sa tabi ng pinto at na-realize niyang hindi lang si Manny ang nasa bahay. Dagdag pa, napansin niyang nawawala ang pera sa safe box. Ayon, officially galit na si Manong. Hanap-hanap mode na si Kuya habang ang tropa parang mga daga nagtatago sa mga sulok. Sa sobrang gulo nila parang Home Alone pero rated R at walang Christmas vibes. Si Manong, level up na Kevin McAllister habang nasa basement ang tropa. Napansin nilang parang mansion sa ilalim ng lupa ang lugar. Literal na lost sila. Pero teka, may plot twist. Biglang may babaeng lumitaw na nakakadena at kapag gumalaw siya, nagri-ring ang mga kampana. Ayon, na-realize ni Manong na nasa basement ang trespassing squad niya. Si Alex ready na sanang umalis kasi matalino siya. Pero si Rocky hindi nakapagpigil, balik rescue mode para sa nakakadenang babae. Enter hero moment, pero sa totoo lang, idiotic lang talaga. Dito nalaman na ang babaeng ito ay yung nakabangga sa anak ni Manong. Kaya pala nakakadena siya. Justice, Manong style. Anyway, nailigtas nila si girl at tumakbo papunta sa exit. Feeling hopeful na sana ang lahat. Pero syempre, hindi pwedeng ganun kadali. Nakarating sila sa pinto at sa wakas binuksan nila ito. Pero si ate nakakadena, yun lang ang nagpaalam. Tapos si Manong sinarado ulit ang pinto at bumalik sa hunter mode. Pinatay niya ang ilaw at ngayon sobrang dilim na ng bahay. Game on! At one point, nahuli ni Manong si Alex pero buti na lang walang bala ang baril ni Kuya. Binagsakan pa siya ng gamit ni na Alex at Rocky kaya nakatakas ang dalawa mula basement. Pero teka, habang binubuksan nila ang pinto palabas, biglang sumulpot si Cujo, ang asong nakatulog kanina. Paano siya nakapasok? Huwag mo na akong tanungin kasi di rin nila in-explain. Ang importante, sinugod sila ng aso kaya napilitang magtago ang tropa sa itaas ng bahay. Pero syempre lahat ng bintana may rehas kasi anti-burglar vibes. Samantala, si Manong nakahanap na naman ng panibagong baril at handang maglaro ng Call of Duty Blind Edition daw. Si Alex gustong patunugin ang panic alarm para dumating ang pulis. Pero si Rocky, no way Jose, saka siya pumasok sa vent system habang si Alex parang last stand na lang sa pinto. Pero nakapasok pa rin ang aso. Bakit nga pala hindi nila sinubukang basagin ang bintana kanina kung ganun lang pala kadali? Mystery of the century. Pagkatapos ng chaos, nawalan ng malay si Alex sa tabi ng bintana habang si Rocky nahulog sa hindi ko alam kung anong parte ng bahay. Habang hinahabol siya ng aso, si Manong naman, clueless kung nasa ng dalawa. Pero dahil sa ingay, na-realize niyang nasa malapit lang si Alex. Cue boss battle music. Finish him! Nagising naman si Rocky at napansin niyang malapit na siya sa exit. Pero syempre, may harang na bakod. Habang binabaklas niya ito, biglang sumulpot si Manong, binugbog siya at sinaksak ang backpack niya para makuha ang pera. Tapos, pinatulog siya. Pagmulat ni Rocky, ayon, bagong biyag na siya ni Manong. Nakakadena na parang yung unang babae. Habang nagmamakaawa siyang palayain, sinabi ni Manong ang buong sob story niya.
Yung unang babae, dapat daw nakulong pero dahil mayaman siya nakaligtas. At bilang DIY justice, kinidnap niya ang babae para bigyan daw siya ng bagong anak. What? Pregi pala si ate? Turns out pinabuntis ni Manong yung babae at plano niyang palayain siya pagkatapos manganak. Pero syempre, ang buhay na ito ay mas malala pa sa telenovela. Si Manong talaga, pinaghalo mo ang Taken ni Liam Neeson at creepy science experiment vibes ng mga scientists sa horror movies. So, ganito yon plot twist, yung gunting, hindi pala kay Alex tumama, kundi sa bangkay ng unang babae. Buhay pa pala si Alex. Kaya ang una niyang ginawa, i-lock ang aso at hanapin ang tropa. Samantala, si Manong nagbo-burial ceremony sa babae habang chill na sinasabi, hindi ko siya inabuso. Tapos biglang, sige, time for Plan B, DIY baby making. Pero bago pa matuloy ang Frankenstein level experiment niya, sumulpot si Alex, ready nang bawiin ang laban. Nagawa nilang itali si Manong at sinabi ni Rocky, mabubulok ka sa kulungan. Pero teka, realization moment. Hindi sila pwedeng tumawag ng pulis kasi number 1, kalat ang dugo nila sa buong bahay. At number 2, ninakaw nila ang 1 milyon. Si Manong, chill na nagsabi, okay fine, dalhin nyo na yung pera pero wag na lang pag-usapan ng lahat ng ito. Kaya tumakbo sina Rocky at Alex palabas ng bahay. Pero syempre, hindi ito matatapos ng smooth. Si Alex, biglang RIP. Si Rocky, buhay nga pero hinabol ng aso. Sa sobrang intense chase, napunta ang pera sa aso at si Rocky na trap sa loob ng kotse. Wala siyang susi. Ang aso, nagstay sa labas na parang bouncer. Sa sobrang desperado ni Rocky, inakit niya yung aso na pumasok sa trunk. Nagtagumpay siya! Si Doggy, na-trap sa loob. Si Rocky, finally nakahinga ng maluwag. Akala lang natin, round 2 ni Kuya Blind Man. Nahuli na naman si Rocky, hinila pabalik sa bahay at dito na nag-flashback sa eksena sa simula ng pelikula. Yes, yung eksenang hindi ko binanggit kasi feeling ko filler lang dati. Dito humingi si Rocky ng sorry kay Alex sa lahat ng palpak niya pero, well, patay na si Alex, so useless. Then, tada! Special appearance si Ladybug. Apparently, childhood symbol ni Rocky, yun na nagbibigay sa kanya ng hope or main character energy. Biglang na-realize niya na nasa katawan ni Alex ang panic button. Pinatunog niya ito at nag-freak out si Manong. Cue final boss fight! Sa wakas, natalo ni Rocky si Kuya Blind Man. Iniwan niya itong nakakulong, binawi ang backpack ng pera at tumakas bago dumating ang pulis. Fast forward, kinabukasan, nasa train station na siya kasama ang kapatid, ready nang lumipat sa California. Pero eto ang catch. Sa TV news, sinabi na robbery lang daw ang nangyari. Si Manong, buhay pa, magpapahinga lang daw sa ospital at babalik din sa bahay niya. Ang nakitang bangkay ng pulis, 2 magnanakaw lang daw at wala daw nanakaw. Ending, si Rocky, new life with her sister in California. Si Manong, coming soon. Blind Man Strikes Back. At dyan nagtatapos ang kwento ng tropa na nagkamaling maghanap buhay sa bahay ni Kuya Daredevil wannabe. Lesson learned, huwag makipaglaro ng hide and seek sa isang blind man na parang may echolocation powers, lalo na kung may $1 million safe siyang tinatago. Kung nag-enjoy kayo sa recap na to o napahagik-gik sa sablay ng ating mga bida, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Sino ba ang next na may doomsday survival skills sa lineup natin? Abangan! Kita-kits sa susunod nating kulit recap mga kapelikula.